Okay, magandang araw, grade 7. So, ngayong linggong ito ay dadako na tayo para sa ikalimang linggo para sa ikalawang markahan ng ating asignatura na Araling Panlipunan. So, ang tatalakayin natin ngayon ay tungkol sa relihiyon at filosofiya sa Asya. So, ano-ano nga ba ang mga relihiyon at filosofiya na naitatag sa kontinente ng Asya? So, unahin muna natin ang sa relihiyon. Okay? So, ano-ano nga ba ang mga layunin ng ating aralin? Una, nasusuri ang bahaging ginampanan ng mga pananaw, paniniwala at tradisyon sa paghubog ng kasaysayan ng mga Asyano. Ikalawa, napaghahambing natin ang mga pangunahing relihiyon na sumilang o itinatag sa Asya. Ikatlo, nailalarawan natin ang pagpapahalaga ng mga katuruan o aral ng mga relihiyon na naitatag sa Asya. Okay? So dumako na tayo ngayon sa mga relihiyon na naitatag sa kontinente ng Asya. So ano-ano nga ba itong mga ito? Ang unang relihiyon na tatalakayin natin ngayon ay tungkol sa Hinduism. So, tandaan po ninyo, grade 7, no? Meron dalawang uri ng relihiyon base sa mga Diyos na sinasamba. So, ang Hinduism po ay halimbawa ng polytheism na relihiyon. Okay? So, pag sinabi nating polytheism, poly means marami. Theism, pagsamba sa Diyos. So, maraming Diyos na sinasamba. Okay? So, kaunting background lamang po tungkol dito sa Hinduism. Sinasabi na ang relihiyong Hinduism ay ang pinakamatandang relihiyon sa buong mundo. Okay? So, ito po ay itinatag ng mga Aryan. Tindihan ninyo? So, ang mga Aryan, kung natatandaan po ninyo, nung sila yung pumalit sa mga Dravidian, ilang libong taon na ang nakararaan sa kabias ng nabuo sa Indus Valley. Okay? So, ano-ano nga ba ang mga paniniwala at mga sinasamba nitong relihiyong Hinduism na ito? Okay, so kagaya nga ng sabi ko, ang Hinduism po ang nagtatag ay ang mga Aryan at meron silang bagamat napakaraming Diyos ang kanilang sinasamba. Pero meron naman silang mga pangunahing Diyos. Okay, libo-libo ang Diyos nitong mga Hindu na ito eh. No, meron silang mga Diyos ng araw, meron silang Diyos na baka, Diyos na elepante, iba-ibang klaseng Diyos depende sa iba-ibang mga may buhay sa mundo. Okay? So, merong tatlong pangunahing Diyos ang mga Hindu o ang Hinduism. Sila ay ang mga sumusunod. Okay? Si Brahma na siyang manlilikha, si Vishnu na siyang tagapangalaga, at si Shiva na siyang tagawasak. Okay, so dumako muna tayo rito kay Brahma. Si Brahma na siyang manlilikha, ibig sabihin niyan, siya ang may likha ng lahat ng mga bagay na meron sa mundo. Siya yung simbolo ng kapanganakan, siya yung simbolo ng pagsibol, siya yung simbolo ng pagpapatuloy, o siya yung creator, siya yung may gawa ng lahat. Okay? Samantalang itong si Vishnu naman, siya naman yung tagapangalaga. Okay, ng mga gawa nito ni Brahma. Siya yung tagapanatili ng kaayusan. Siya yung tagasigurado na lahat ng mga bagay na meron sa mundo ay nananatili base sa ayos nito at sa function nito. Okay? Walang iba kundi siya si Vishnu. Samantala, si Shiva naman ang tagawasak. Siya yung simbolo ng kamatayan. Siya yung simbolo ng pagdurusa. Siya yung simbolo, siya yung dahilan ng kamatayan,
siya yung dahilan ng pagkalagas ng mga dahon. Sa madaling sabi, si Shiva, siya yung tagalitis. Okay? Bagamat itong tatlong pangunahing Diyos na ito ay may mga pantay na kapangyarihan, pero meron silang iba't ibang mga function, iba't ibang mga gamit. Depende sa kung ano ang kahihinatnan ng mga tagasunod ng Hindu o ng Hinduism. Okay? So, ang banal na kasulatan ng Hinduism ay ang Veda, na nakasaad nga po ito sa Vedas, at itong nakikita ninyo na ito yung simbolo ng kanilang banal na kasulatan. Okay, naniniwala rin ang mga Hindu sa tinatawag na reincarnation o pagkabuhay na muli sa ibang anyo o nilalang. Anong ibig sabihin ng reincarnation? Okay, ibig sabihin yan, ang tao bilang tao, pag tayo ay namatay, meron pa tayong susunod na buhay. Okay, halimbawa ako, namatay ako. No, ako ay naging isang mabuting tao. No, may posibilidad na sa susunod na buhay ko sa mundong ito, no, posible na mare-reincarnate ako. Magiging tao ulit ako, pero isang mayamang tao. O kaya naman isang tao na may wisdom, isang politiko, isang makapangyarihan tao. Depende sa kung ano ang naging buhay ko. Halimbawa, naging masamang tao ako. Kung naging masamang tao ako, sa reincarnation ko, sa susunod na buhay ko, posible na ako ay maging isang baboy. Posible na ako ay maging isang insekto. Diba? Depende sa pinakita kong buhay sa ngayon. Yun yung tinatawag na reincarnation. Okay? Kasi po, ang mga Hindu ay naniniwala rin sa karma. Pag sinabi natin karma, ito ay good or bad karma. No, halimbawa, ito ay ang pagbalik ng mga bagay na ginawa mo. Kanino? Sa kapwa mo. Kanino? Sa iba pang mga may buhay sa mundong ito. Sa paanong paraan? Halimbawa, no, ikaw ay gumawa ng masama. Naintindihan ninyo? May posibilidad na yung masamang ginawa mo sa ibang tao, babalik yan sa'yo. May karma na kapalit ang bagay na ginawa mo na masama sa iyong kapwa mo. Maaaring hindi yung kapwa mo na ginawan mo ng masama ang makakaganti sa'yo, pero meron ibang tao na gagawa niyan para danasin mo, no, yung karma na ibinigay mo sa ibang tao. Okay? So yun ang ibig sabihin ng karma. Okay? So ang mga Hindu ay meron silang tinatawag na Diyos. Sila ay nagpapakabuti. Sila ay nagpapakabanal para marating nila ang tinatawag nilang nirvana. Ano bang ibig sabihin nitong nirvana na ito? Ito ay ang kaluwalhatian o pagkawala sa siklo ng reinkarnasyon. Ibig sabihin, ito yung pinakarurok na dapat mong marating bilang tao dahil sa paggawa mo ng kabutihan. Naintindihan ninyo? Ito yung langit para sa mga Hindu. Kung tayong mga Kristiyano, no, kung tayong mga Katoliko o Muslim, no, meron tayong pinaniniwalaan na langit. Ang mga Hindu, meron din silang pinaniniwalaan na langit. Yun nga lang, yung langit sa kanila ay yung nirvana. Ito yung ganap na kaluwalhatian na kayang marating ng isang taong gumawa ng mabuti. Okay? So sa paanong paraan mo mararating ang nirvana? Sa paanong paraan mo makakamit ang ganap na kaluwalhatian? Kasi merong mga paniniwala o apat na dakilang katotohanan na pinaniniwalaan itong mga Hindu na ito. So ito yung mas kilala bilang Four Noble Truths. Okay, ito yung mga pinaniniwalaan nila. Una, ang buhay at pagdurusa ay hindi mapaghihiwalay. Ano pong ibig sabihin yan? Naniniwala ang mga Hindu na ang buhay ng tao
ay meron talagang mga pagdurusa. Meron talagang mga tukso na hindi mo na yan mapaghihiwalay sa tao. Okay? So tinatanggap nila yung bagay na yun bilang paghahanda sa anumang tukso na pwede nilang kaharapin sa kanilang buhay. Okay? Pangalawang paniniwala, ang pagnanasa ay sanhi ng pagdurusa. Ano ibig sabihin yan? Ang pagnanasa o ang paghahangad mo ng mga bagay na higit sa pangangailangan mo ay nagiging daan para masadlak ka sa pagdurusa. Paano yun? Halimbawa, ikaw ay naghangad ka ng pera. No, naghangad ka ng sobrang dami ng pera. Ngayon, dahil sa ikaw ay naghangad ng sobra at higit sa pangangailangan mo, nakakapag-isip ka, nakakagawa ka ng mga bagay na hindi mo na dapat ginagawa sa iba. Nakakagawa ka na ng masama. Example, yung iba, di ba, nababalitaan ninyo grade 7, may mga nang-hold up, may mga pumapatay, may mga nananakit. Iyon yung sinasabi sa unang dakilang katotohanan. Karugtog yung pangalawa eh. Dahil sa sobrang paghahangad mo, no, nasasadlak ka, nagagawa mo yung mga bagay na hindi mo dapat ginagawa o gagawin. Okay? Pangatlong katotohanan, mawawala ang pagdurusa kung aalisin ang pagnanasa. Kung hindi ka maghahangad ng mga bagay na higit sa pangangailangan mo, mamumuhay ka ng simple. At kung ikaw ay mamumuhay ng simple, magiging kontento ka sa kung anong meron ka. Naintindihan ninyo? Diba? Dahil sa kontento ka na sa kung anong meron ka, hindi mo na naiisip na gumawa ng mga bagay na masama. Diba? Kontento ka na sa simpleng buhay, kontento ka na sa simpleng meron ka. Diba? Yun yung mga bagay na nakakapagpaligaya sa iyo. Okay? At ika-4 na katotohanan, maaalis ang pagnanasa kung susunod ka sa 8 landas at matatamo mo ang nirvana. Ano yung 8 landas na yan? Yung 8-fold path na yan. Ito yun. Makakamit mo, mawawala yung mga pagnanasa na yan kung susundin mo itong 8 dakilang daan ng iyong buhay. Kinakailangan ikaw ay mayroong tamang pag-isip. Kinakailangan ikaw ay mayroong tamang aspiration. Kinakailangan ikaw ay mayroong wastong pananaw, tamang intensyon, tamang pagsasalita, tamang pagkilos, tamang hanap buhay, at tamang pagkaunawa sa buhay. Diba? Kung tama yung pag-iisip mo, kung tama yung aspiration mo, yung hinahangad mo, aspiration yun eh, or aspiration, tama yung pananaw mo, tama yung intention mo o yung hangarin mo, tama yung paraan mo ng pagsasalita, tama yung mga kinikilos mo, tama yung hanap buhay mo, yung trabaho mo, at tama yung pagkakaunawa mo sa ibang tao, magiging daan iyan para yung pagnanasa ay matalikuran mo. Diba? Yun yung nilalaman ng 8-fold path. 8-fold path o 8 dakilang daan. Okay? So iyan, yung mga paniniwala na sinusunod ng relihiyong Hinduism. Okay? Dumako naman tayo sa susunod na relihiyon, ang Jainism. Sinasabi nila na ang Jainism po, no, isa sa mga relihiyon na nagsimula rin sa timog na bahagi ng Asya, kagaya ng Hinduism. No. Etong Jainism na ito sa timog Asya rin ito nagsimula. Ito yung pinakamahinahon na relihiyon. Relihiyon na kung saan hindi gumagawa ng anumang violence o ng anumang kasamaan. Yun yung tinatarget nila sa kanilang relihiyon o sa kanilang paniniwala. Okay? So ano ba yung mga paniniwala? Itong Jainism na ito, ascetismo. Paglaban sa kasakiman ng katawan,
sa paraan ng pagpapakasakit at penitensya. Alam ba ninyo, grade 7, itong Jainism na ito, no, sila yung mga tagasunod po nila. Sila yung hangga't maaari, no, hindi sila pumapatay. Ultimo ang mga halaman, ultimo ang mga hayop. Ito yung relihiyon na hindi kumakain ng karne, no, purely vegetarian sila. No, tanong ngayon, sabi ni Sir Laurea, hindi raw pumapatay, hindi raw kumakain, hindi sila nananakit. Ultimo mga insekto, ultimo mga langgam, ultimo mga microorganism, hindi nila yan pinapatay. At hangga't maaari, hindi nila naaapektuhan ang buhay ng mga yan. Sa paanong paraan nagagawa ng mga Jai ang bagay na yan? Paano sila nakakakain? Paano sila nabubusog? Paano sila nabubuhay? Okay, mamaya tatalakayin natin yan. Baka madaanan natin dito sa lesson natin. Explain ko sa inyo. Ngayon, may paniniwala rin sila. Mayroon sila tinatawag na sadhana o taong nagtatakwil sa makamundong kaginhawaan. Kagaya nga ng sabi ko sa inyo kanina, grade 7, ang Jainism po, pinakasimpleng relihiyon. Itinatakwil nila yung makamundong kaginhawahan. No, kung ikaw pupunta ka ng India, maraming bilang na mga tao doon na naniniwala rin sa Jainism. No, makikita nyo sila na simpleng kasuotan lang ang kanilang suot. No, wala silang salawal, wala silang kahit na ano. Na iniwawaksi nila ang yaman sa mundo. Hindi sila nagdadala ng kahit na ano. Gustong-gusto nila palaging naglalakbay. Para silang mga mongha. 'Di ba? At ang suot nila yung mga kalalakihan, isang kasuotang puti lang. Yun lang yun. Wala silang brief, wala silang panty. At hangga't maaari nga kung sila ay naglalakbay, gusto nila wala talaga silang suot eh. Kasi ang paniniwala nila, itong mga makamundong kagamitan na ito o kaginhawa, hindi nila yan madadala sa kalangitan. Sa langit na pinaniniwalaan nila. Diba? Yan yung sadhana, yun yung ibig sabihin ng sadhana. Meron din silang paniniwala na ahimsa. Bawal ang pananakit sa kahit na anumang may buhay o non-violence. Sabi rito kahit na anumang may buhay. Okay? Sa paanong paraan? Mapatao, mapahayop, mapahalaman, mapa-insekto, mapa-microorganism. Hindi sila pumapatay o nananakit. Kaya itong mga Jai na ito, yung mga tagasunod ng Jainism, no, nakwento ko na sa inyo kanina yung itsura nila, yung kasuotan nila. Okay? Naglalagay rin sila ng face mask. May dala silang walis. Maliit na walis. Na ang nilalakaran nila, inaanuan nila ng walis, dinadaanan nila ng walis. Bakit? Kasi baka meron silang maapakan na mga insekto. Baka meron silang mapatay na mga insekto. Para yung mga microorganism ay taboy nila, hindi nila mapatay o hindi nila masaktan. Bakit sila mayroong face mask? No, bakit mayroong mask ang kanilang bibig? Para hindi nila ma-inhale, mapasok sa kanilang katawan yung mga microorganism na may buhay na maging dahilan ng kamatayan ng mga microorganism na yan. Ngayon ang tanong, paano sila nabubuhay? Paano sila kumakain? Hindi sila pumapatay ng hayop, hindi nila kinakain yung mga hayop na yan. Ang kinakain lang nila ay yung mga halaman na kung saan hindi mo mapapatay kapag kinain mo. Hindi sila kumakain ng bawang, hindi sila kumakain ng patatas. Di ba yung patatas, yung mga root crops, yung mga halamang ugat, yung mga bungang ugat, kagaya ng root crops, ng patatas, ng bawang, kasi bago mo makuha yung patatas, papatayin mo yung buong halaman. Bago mo makuha yung bawang, papatayin mo yung buong halaman.
at hindi nga sila pumapatay. Ang pwede nilang kainin ay yung mga halaman na namumunga. Hindi sila kakain ng halaman yung para lang makain mo, bubunutin mo sa yung ugat ng halaman at mamamatay yung halaman, hindi. Halimbawa, yung kamatis, pwede yun. Yung bunga ng kamatis. Yung mga prutas, pwede yun kasi hindi mo naman napapatay yung puno nun eh. Ganun yung paniniwala ng mga Jain. Okay? So, ito yung Kebala Kaliwanagan. Naniniwala rin sila sa reincarnation at karma kapag nagawa mo yung mga bagay na yan. No, matataglay mo o makakamit mo yung tinatawag nilang Kebala o Kaliwanagan. Okay, ito yung Nirvana naman sa Hindu. Sila naman, Kebala naman sila. Naniniwala rin sila sa reincarnation at sa idea ng karma. Okay? So dumako na tayo sa tinatawag natin na monotheism na relihiyon. Pag sinabi nating mono, one. Theism, God. Belief. Okay? Naniniwala sa iisang Diyos. Okay? So ito nga ay yung Judaism. Okay? Si Yahweh ang itinuturing na Diyos na may likha ng mundo. Yun ang pangalan ng Diyos ng mga Hudyo o ng mga Jew na tagasunod nila. Torah ang banal na aklat ng mga Hudyo o ng Judaism. Kung tayo ay Biblia o Bible, no, sila naman Torah naman ang tawag sa kanilang banal na aklat. Kapag pupunta ka sa templo ng mga Jew, sa kanilang templo, sa altar nila automatic makikita mo itong Torah na ito. Nandun nakalatag yung Torah. Okay? So ano-ano yung pangunahing aral nitong Judaism na ito? Meron silang pangunahing aral at yun nga yung 10 utos ng Diyos na tayo ay alam din natin yung mga Katoliko. Ibigin mo ng lubos ang Diyos ng higit sa lahat. Huwag kang sasamba sa mga Diyos-Diyosan. Ipangilin mo ang araw ng Saba, which is yung Saba means Saturday para sa kanila. Tayo Sunday, di ba? Sila Saturday yung Saba. Kasi according doon sa ika-6 na araw, ang Diyos ay nagpahinga. Okay? Next. Igalang mo ang iyong ama at ina. Huwag kang papatay, huwag kang makikiapid. Ika-6 na araw. Sa ika-7 araw, ang Diyos ay nagpahinga. Okay? Medyo i-ano ninyo yan ha, ayusin ninyo yan. Ika-7 araw. Huwag kang makikiapid sa hindi mo asawa. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang magsisinungaling. Huwag kang magnanasa sa hindi mo pag-aari. At huwag kang magnanasa sa hindi mo asawa. 10 utos ng Diyos yan. Tayo po, itong 10 utos ng Diyos na ito ay makikita natin sa Lumang Tipan. Okay? Ang Torah kasi, ang nilalaman kasi nitong Torah, grade 7, Lumang Tipan lang, yung mga kasulatan lang po ni Moises hanggang kay Abraham. Tayo mga Kristiyano, ang ating banal na aklat ay Biblia na umaabot hanggang sa Bagong Tipan o hanggang sa buhay ni Kristo. Okay? Kaya nga tinawag tayo na Kristiyano. Kristo. Tayo yung mga sumasamba o naniniwala na si Jesucristo ay Diyos. Kasi ang mga Hudyo o yung Judaism, hindi po sila naniniwala na si Jesucristo ay Diyos. Okay? Inuusig nga nila si Jesus Christ, di ba? So itong Kristyanismo naman, ito yung number 1 na pinakamaraming mga tagasunod na relihiyon sa buong mundo. Pangalawa yung Islam. Okay, tayo yung may pinakamaraming tagasunod. Pinakamalaking bilang sa mundo batay sa dami ng mga kasapi o tagasunod. Biblia, ang banal na aklat na may 2 bahagi, yung Lumang Tipan at yung Bagong Tipan. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. Naniniwala rin ang mga Kristiyano sa tinatawag na Santissima Trinidad o yung Holy Trinity, which is yung Diyos Ama, yung Diyos Anak, at yung Espiritu Santo. Anong ibig sabihin nun? Parang kagana rin ng 3 pangunahing Diyos na mga Hindu. Pero ito, iba.
Kung ang tatlong pangunahing Diyos ng mga Hindu, no, iba-ibang tao, iba-ibang Diyos 'yon, iba-ibang karakter 'yon, no. Etong Santissima Trinidad, tatlong persona sa iisang anyo. Okay? Tatlong Diyos sa iba't ibang persona o sa iba't ibang anyo. Okay? Yung Diyos Ama. Yung Diyos Ama, siya yung may likha o may gawa ng lahat ng bagay na meron sa mundo. Yung Diyos Ama ay nagsakatawan tao. Ibig sabihin, siya ay naging tao. Siya yung Diyos Anak. Para maging ganap na tao, yung Diyos Ama, dadaan siya sa proseso kung paano nabubuo yung tao. Kaya ipinanganak siya at tinawag siyang Kristo. Pero yung Kristo na yan, siya rin yung Diyos Ama. Okay? At yung Espiritu Santo, ito yung nananahan sa atin. Ito yung Espiritu na iniwan sa atin ng Diyos na kung saan ito yung nagsisilbing konsensya natin. Nung umakyat yung Diyos Anak dahil namatay nga siya, yung katawang tao niya namatay at muli siyang bumalik sa kalangitan, nag-iwan siya ng Espiritu Santo o Diyos Espiritu Santo sa bawat isa sa atin. Okay? Nananahan sa ating sarili o sa ating pagkatao. Si Jesus ang anak ng Diyos na sinugo sa daigdig upang iligtas ang mga mananampalataya sa kasalanan. Ito yung tinuturing natin Diyos. Dalawang mahalagang katuruan, yung 10, ginawang 2 ni Jesucristo nung siya ay nabubuhay bilang tao. Ibigin mo ang Diyos ng higit sa lahat at ibigin mo ang kapwa mo tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Yung 10, ginawang 2. Una, ibigin mo ang Diyos. Ikalawa, ibigin mo ang kapwa mo, kasi kung iibigin mo ang kapwa mo, yung 8 kasunod pa, hindi mo na yun gagawin sa kanila. Hindi ka magnanakaw sa kapwa mo, hindi ka magsisinungaling, hindi ka papatay, hindi ka magnanasa sa hindi mo asawa, kasi nga iniibig mo nga ang kapwa mo. Tapat ka sa kapwa mo, katulad ng katapatan na ibinibigay mo sa Diyos. Okay, Islam. So, ito yung ikalawang pinakamalaking relihiyon sa buong mundo. Kung pagbabatayan natin yung kasapi, ito naman yung paniniwala ng Islam, 5 haligi ng Islam. Iman, paniniwalang walang Panginoon kundi si Allah at si Muhammad ay kanyang propeta o syahada. Ito yung mga paniniwala nila. Sala, pagdarasal ng 5 beses, madaling araw at tuwing tatawag ang muezzin. Okay, 5 beses na nagdarasal. Kung makikita ninyo ang mga Muslim, no, 5 beses silang nagdarasal. Okay, sa isang araw. Zaka, pagiging bukas palad at pagtulong sa mga nangangailangan. Okay, ito yung pagbibigay nila ng tulong sa kapwa nila. Saum, 40 araw na paggunita sa banal na buwan ng Ramadan. Kaya yung Ramadan po, o Ramadan, no, banal na 40 days yan. Okay? Para sa, tawag doon, para sa mga Muslim. Itong 40 araw na ito, grade 7, ito yung 40 days na paglalakbay ni Propeta Muhammad hanggang marating niya yung Mecca. 40 days na pagdurusa ni Muhammad. Okay, so sila, no, dahil nagdurusa si Muhammad, sila isinasabuhay din nila. Okay? Hajj, pagpunta sa Mecca minsan, kahit 1 beses sa kanyang buhay, bilang isang Muslim. Kaya ito yung Mecca, ito yung Mecca, yung banal na bato ng mga Muslim. Okay? Ito yung sinasamba nila. Hinahawakan nila yan. Kasi ito, pag nahawakan nila ito, may mahalagang papel to itong Mecca na ito Itong Mecca kasi dito pumunta si Muhammad nung siya ay after niyang maglakbay. Dito nagsimula yung relihiyon ng Islam sa Saudi Arabia. Okay? Next, Shintoismo. Ito naman ay ang relihiyon naman na nagsimula sa bansang Japan.
Ano ba ibig sabihin itong Shinto na ito? Shinto mismo, daan o kaparaanan ng Diyos. Ano-ano yung mga paninindigan niya? 4 na paninindigan ng Shinto. Tradisyon at pamilya, kaya ang mga Japanese ko, yung mga tagasunod itong Shintoism na ito, sobra ang pagpapahalaga sa pamilya. Sobra ang respeto sa mga magulang kasi kasama yan sa 4 na paninindigan nila. Pagmamahal sa kalikasan, ultimo, ang lupa, nirerespeto nila. Lahat, yung kalikasan ay kanilang nirerespeto. Kalinisan, physical at spiritual, at matsuri, pagpuri sa mga Diyos at sa mga sinaunang espiritu. Okay? Sa purification, pagtanggal ng masamang espiritu sa kanilang katawan, yan yung mga paniniwala ng mga Shinto. Kami, banal na espiritu na lumalabas sa mga anyo ng mga bagay. 'Di ba? Sabi nila, lahat ng mga bagay na mayroong buhay sa kanila ay may mga kami, may mga banal na espiritu. Kaya kung pupunta ka diyan sa Japan, grade 7, at makikita ninyo na kada umaga, kung kayo ay pupunta diyan, ang mga tagasunod ng Shintoism, no, every morning, ang lupa ay kanilang binabasa. Binabasa nila yan. Ano ibig sabihin ng pagbabasa? Hindi dahil sa gusto nilang basahin ng lupa, kundi ito ay paraan ng pagpapakita ng respeto nila sa kami, sa espiritong nananahanan doon sa lupa o sa kalupaan. Okay, ganun yung paniniwala nila. Ganun yung kanilang paniniwala na kung saan lahat ay mayroong banal na espiritu. Hindi lang yung basta-basta na sinasabuyan nila ng tubig, hindi. Naniniwala sila na mayroong kaming naninirahan doon sa lupa. Okay? Next, meron din namang mga masasamang kami na ang tawag po nila ay aragami. Nakita ko itong picture na ito sa ewan ko ito yung picture na online game. Wala akong makita ng wala akong makita na picture ng aragami sa Google, kaya itong pinakamalapit. Mga masasamang kami naman sila. Naninirahan din sila sa mga bagay na may buhay, pero mga masasamang kami nga o masasamang espiritu. Okay, Mizuko, mga batang hindi na ipanganak at nagiging sanhi ng problema, at Mizuko Kuyo, pagsamba sa Mizuko upang maiwasan ang problema. Ito yung mga bata na hindi sila na ipanganak o hindi sila nabuhay. Okay, nung pinanganak biglang namatay, mga Mizuko yung mga yan. At yung mga sumasamba sa mga Mizuko, ang tawag doon ay Mizuko Kuyo. Okay? Next, so dumako naman tayo para sa mga aral at katuruan. Hindi ito relihiyon kundi mga aral at katuruan na kumalat o lumaganap sa kontinente ng Asia. Isa na nga dyan ay ang Confucianism. Ito, very common na ito sa inyo grade 7 kasi lagi ko itong binabanggit. Lalong-lalo na nang tinalakay natin ang mga imperyo na nabuo sa China. Si Confucius, siyempre pa, siya yung nagpalaganap ng kaisipang Confucianism. Naniniwala sila sa isang Panginoon, naniniwala sa isang Panginoon sa langit. Okay? Karamihan ng mga aral itong Confucianism na ito ay tungkol sa kagandahang asal. Ang li ay asal na naayon sa pamantayan ng lipunan. Gawin mo, pairalin mo ang mga bagay na gusto mong makita ng lipunan, yung mga bagay o mga pamantayan ng lipunan na iyong ginagalawan. Isya, pagmamahal at paggalang sa magulang. Yi, pagkamakatwiran. Sin, katapatan at mapagkakatiwalaan. Jen, kabutihan o pagiging makatao. Chung, katapatan sa estado. Kaya dito nagsimula yung yung pagkakaroon ng civil service exam. No, dahil sa kaisipang Confucianism. So ginamit ang filosofiya ng mga sinaunang Tsino bilang batayan ng civil service exam. So ang Confucianism more on
pagpapakita o filosofiya na kung saan nakatuon sa pagiging mabuting tao, kagandaang asal o kabutihang asal. Okay, yung mga golden rule na hanggang ngayon ay nasa isa sa buhay natin. Okay, Taoism o Taoism. Ang pronunciation diyan ay Taoism. Okay? Ang nagpalaganap naman ng Taoism ay si Lao Tzu. Si Lao Tzu ay estudyante ni Confucius. Okay? Magkakaugnay ang lahat ng bagay. Excuse me. Kapag gumawa ng masama, ang katumbas ay paggawa ng kabutihan. Ito yung sinasabi ng Taoism. Kung gagawa ka ng masama, parang karma rin. Kung gagawa ka ng masama, ang katumbas niyan ay ang paggawa mo ng kabutihan. Okay, realidad, naniniwala rin sila sa realidad. Magkasama ang buhay at kamatayan, ang virtue, pagpipigil sa sarili, o pagpapasensya at pagpapakumbaba. Estado, nangangahulog ang primitibo, pasibo, at mapayapa. Okay, ito yung virtue, ito yung pagkontrol mo, pagpipigil mo na paggawa ng kasamaan. Pagpapasensya mo, instead na mag-iinit ang ulo mo, paiiralin mo yung kababaang loob. Yung pagpapakumbaba, yung pagpapasensya. Kung yan ang madalas na practice mo sa buhay mo, mas pinaiiral mo ang kaisipang Taoism. Ito yung pinag-aaralan ni Sir Laurea. Yung virtud na ito na hindi ka basta-basta magagalit, yung kukontrolin mo yung emosyon mo, yun yung nakapaloob dito sa Taoism. So ano-ano mga paniniwala nila? Yung yin at yang, pagiging isa sa kalikasan, negative, positive. No, yung chi, enerhiya na nanggaling sa kalikasan o sa tao, tao o daw. Daw yan ha, daw, puwersa sa likod ng mga natural na kaayusan. Okay, tayo yun. Okay? Puwersa sa likod ng mga natural na kaayusan. Wuwi, hindi nakikita ang kapangyarihan sa loob ng lahat ng mga bagay. Yan yung yin-yang. Kumbaga, ang kalikasan, no, ang kalikasan at ang tao ay normal na magkaugnay. Kung ano ang ginawa mo sa kalikasan, ibabalik ng kalikasan yan sa iyo. Kung pinutol mo ang mga puno, no, malamang gaganti ang kalikasan sa iyo sa pamamagitan ng pagmahal. Okay? Kung aabusuhin mo ang paggamit sa mga hayop, sa mga pagkain mo, sobra-sobra, maubusan ka. Ang epekto niyan, maaaring lumaganap ang kagutuman. Yun yung sinasabi na yin ang pinakapaloob sa paniniwalang yin at yang. Okay? So dumako naman tayo sa legalism, yung pinakahuling kaisipan, no, na lumaganap din po ito sa China. Ito ay tinatag nila Xiangyang at Han Peizi. Xiangyang at Han Peizi. Okay? Ito yung pinalaganap ng China rin. No. Napaka-stricto. Kailangan ng striktong batas sa pamamahala upang lahat ay maging produktibo. Ito yung si Mao Zedong Tsaka si kalimutan ko yung emperador ng China na tagasunod nito. Okay, kailangan ng striktong batas sa pamamahala upang lahat ay maging produktibo. Ang sino mang lumabag sa batas ay dapat patawan ng mabigat na parusa o kamay na bakal. Ito, si Shi Huangdi. Okay? Ito ay ginamit ni Emperador Shi Huangdi upang burahin ang mga babasahin na may kaugnayan sa Confucianism. Kasi di ba, ang nakapaloob sa Confucianism ay pagiging mabuting tao, hanggat maaari ay maging mabuti ka. Kaibahan naman sa legalism. Kung ano ang ginawa mo, kung mabigat ang kasalanan mo, kailangan ng karampatang kaparusahan ng kasindigat ng kasalanan ginawa mo. Yun yung nakapaloob sa legalism. Okay? At ito na nga. Okay? Ito na nga ang mga relihiyon at mga paniniwala na nabuo at nagsimula sa kontinente ng Asia. Okay, so that's all for today or that's all for this week. Goodbye for now, grade 7. At sana ay marami kayong matutunan ngayong araw na ito.